From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Sinabi dito sa banal na kasulatan, dahil si Pablo ay alagad ng Diyos, pinahiran siya nung panahong yon, ipinadala siya, at ang dahilan kung bakit ipinadala siya, upang ang mga hentil na nasa kadiliman, nasa kaharian ni Satanas, kasalanan, at lahat po ng hindi magandang gawa ng masamang espiritu, na pasukan ng tao, wala siyang kapangyarihang makalabas, pagka nagpapadala ang Diyos ng kanyang alagad, upang ang mga tao, ang dahilan ay upang ang mga tao makalabas sa kaharian ng kadiliman na yan. At upang sila ay tumanggap ng mga ipinangako ng buhay na Diyos. Alam niyo, hindi po ang demonyo ang gumawa sa tao. Ang Diyos ang gumawa sa tao. Kaya mahal ng Diyos ang tao. Ngunit alam na natin ang istorya kung paano ang tao ay napahamak. Nilinlang ng dyablo, ginamit ang kanyang sariling freedom of choice upang siya ay makapasok sa kasamaan, kasalanan, kamatayan, karamdaman, karukhaan, at lahat ng kasamaan na ibig ng diablong mangyari sa tao. Ngunit alam natin ang istorya na hindi pa tapos ang Diyos sa tao kahit siya ay napahamak. Kaya pumunta rito si Jesus Christ. Nung pumunta siya rito, ipinadala siya ng Ama at nagkatawang tao, pinako sa krus. Yun po ang pinakamalaking milagro. Bakit? Sapagkat nung siya pinako sa krus at tumulo ang kanyang dugo, nabuhos ang kanyang dugo, nabubo ang dugo ng ating Panginoon. Yun na po ang panimula na ang dyablo ay naging talunan sa harap ng Diyos. Sapagkat ang dugong yon ang pambayad sa ating pagkakaalipin. Ibinayad yon sa ating mga kasalanan. Nung binayaran ang ating kasalanan at tinapos ng Panginoon, kaya sa krus sinabi niya, it is finished, tapos na. Ang ibig sabihin, ang misyon ko sa pagpunta rito ay tapos na. Ang tao ngayon ay maaari nang lumabas sa kaharian ni Satanas at pumasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan po ninyo mga kapatid, nung ang tao ay napasok sa kaharian ni Satanas, sa kaharian ng kadiliman at kasalanan, it is by his own choice that he went and was deceived by the devil. Ito ay sariling kalooban ng tao sa pamamagitan ng pagkalinlang. Noong ang Panginoon ay dumating dito, nangaral siya, sinabi niya sa mga tao, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na.
Ngayon, sa huling araw, pinadala ako ng Panginoon. Ano po ang mensahe ko? Ang mensahe ko, matuwa kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay naririto na. Ang ibig sabihin niyan, nung sinabi ng Panginoong tapos na sa krus ng Kalbaryo, ang ibig sabihin, nabayaran ko na ang kasalanan ng tao. Ang tao ngayon, sa pamamagitan din ng freedom of choice, sa pamamagitan ng inyong sariling pagpili, maari na kayong lumabas sa kaharian ng kasalanan, sa kaharian ni Satanas, sa kaharian ng kadiliman, at maaari na ninyong pasukin ang kaharian ng Diyos. Nasa kaharian ng Diyos ang kagalingan, nasa kaharian ng Diyos ang kaligtasan, nasa kaharian ng Diyos ang pagpapala, nasa kaharian ng Diyos ang kaliwanagan, nasa kaharian ng Diyos ang kasaganaan. Ngunit mga kapatid, kailangan gamitin po natin ang ating power of choice in order to enter into that kingdom. As we have used our power of choice to follow the devil, it is also by that power of choice that we can follow God and enter into His kingdom. Sapagkat ang Diyos ibinigay sa atin ang kapangyarihang yan. Kaya po sa pangangaral, hindi pwedeng pilitin ang tao. Dapat ang mangaral lamang siya, makikinig ang tao, ngunit ang desisyon ay nasa tao. Kung tatanggapin ba niya, susundin niya, papasok ba siya, o itatakwil niya ang kalooban ng Diyos. Ngayong gabi, ako'y nangangaral to persuade you, not to force you, but to persuade you. Not to force you, but to persuade you and to tell you and to influence you through the words of God na mas magandang sumunod sa Panginoon. Kasi nalin lang po ang tao. Sinabi ng demonyo, kahit sa mga anghel sa langit, nung sila ay nagrebelde sa kaharian ng Diyos doon at sa kanyang trono, sinabi niya sa mga anghel na wala tayong kalayaan sapagkat napapailalim tayong palagi sa mga kalooban ng Diyos. Siya palagi ang ating sinusunod, siya palagi ang ating sinusunod. Sinabi ni Satanas, kung tayo ay maaalis sa pamamahala ng Diyos, tayo ay tunay na matatawag na may kalayaan. Sumunod ang mga anghel. 1/3 of the angels of heaven were deceived by Satan, thinking that when they follow Satan, they will have eternal life. They will have the life that Satan has promised to them. Ngunit nang sinunod nila si Satanas, itinapon sila sa lupang ito. May nagtanong sa akin at sinabi, Pastor, kung ang Panginoon po ay mabuting Diyos, bakit napakarami ng paghihirap? Pastor, kung ang Panginoon po ay mabuting Diyos, bakit napakarami ng mga paghihikahos, kalungkutan, mga karukhan, pain, suffering, death? Pupunta ka ng hospital, nandoon ang may mga karamdaman, hindi pa katayo, mga kapatid. Written all over their faces is the face of pain and misery and death. Punta ka naman doon sa sementeryo, nandoon naman ang mga tao, nag-iiyakan ng dahil nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Sinasabi ng isang tao, kung ang Diyos ay mabuti, bakit namatay ang anak kong pinakamamahal, nasagasaan siya? Yung isa naman sinabi niya, kung mabuti ang Diyos, bakit ang anak ko na inaalagaan ko, na aking dinadalangin, bakit siya ay ni-rape ng mga drug addict at pagkatapos pinatay pa? Eto mga kapatid ang katanungan na malimit itanong sa akin. Ano ang kasagutan ko sa lahat ng ito? Eto mga kapatid, pakinggan nyo. Sinasabi ko sa aking pangangaral, yan ang resulta ng tao sa kanyang pagsunod sa demonyo. Yan ang resulta, pain, suffering, and misery. Kaya ang Diyos nagpadala naman ng kanyang mga banal na kalooban, mga mangangaral tulad nitong nangangaral sa inyo, upang himukin kayo at sinasabi sa inyo, hindi kayo mapapahamak kung kayo ay mananampalataya, kung kayo ay susunod sa Diyos, kung kayo ay magpapailalim sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan, hindi kayo mapapahamak, kundi kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah!
Kaya sinabi niya sa John chapter 10 verse 10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. Pumuntang magnanakaw dito upang magnakaw, pumatay, pumuksa. Ngunit sinabi ng Panginoon, ako'y pumunta rito upang sila'y magkaroon ng buhay, buhay na may kasaganaan. Hallelujah! Hallelujah! Pinabayaan ng Diyos ang rebellion ni Lucifer na naging Satanas. Pinabayaan niya, hindi niya pinigilan dahil yun ang kanyang pinili. Pagkatapos nung siya ay bumagsak dito, eto na nga mga kapatid, ang dala ng mga anghel na ito sa pagsunod kay Satanas, puro kasiraan sa mundo. Nang dumating na tayo sa lupang ito, ipinanganak sa pamamagitan ng ating unang magulang, kay Adan at kay Eva, sa atin ipinagkatiwala ang napakagandang sanlibutan na ginawa sa mga kamay ng Diyos. Kaya ginawa po ang sanlibutan muna at ang lahat ng naririto, lahat ng hayop, lahat ng bundok, lahat ng lupa, langit at lupa, ginawa muna bago ginawa ang tao, sapagkat ito ay iririgalo ng Diyos sa tao na hindi na niya siya bibigyan pa ng problema kung ano ang kanyang kakainin, kung ano ang kanyang isusuot, kung ano ang kanyang magiging buhay. Sapagkat nung ginawa ng Diyos ang tao, ang lahat ng ito ay naririto na. At sinabi niya, ikaw ang aking anak na may-ari ng lahat ng mga bagay na ito. Ikaw ang aking magiging katiwala. Kaya tayo walang kamatayan, walang karamdaman, walang karukhaan, walang kadiliman, walang kasalanan. Ngunit tingnan ninyo, nang pumasok na naman si Satanas sa buhay ni Adan at ni Eva at nilinlang sila. At sinabi niya in other ways, follow me because you will have a good life. Satan was literally saying that to Adam and Eve. Sinabi ni Satanas kay Eva at kay Adan, kung kayo ay susunod sa Diyos, marami siyang itinatago sa inyo. Hindi maganda ang pagsunod sa Kanya. Nalinlang ang ating unang magulang, sinunod nila ngayon si Satanas. Tingnan ninyo, eto na ang resulta ngayon. Kamatayan, karamdaman, karukhaan, kadiliman, hatred, mga pagkakaalitan, galit, patayan, rape, lahat ng nakikita ninyong yan, resulta ng taong sumunod kay Satanas at ayaw magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ngunit nagpapasalamat ako sapagkat ang Panginoon ay pag-ibig. Hindi pa po siya tapos sa kanyang plano sa tao. Na mula noon hanggang ngayon, if you read the Bible from the Old and New Testament, I can tell you that the good news is really the good news. The Word of God is really good news. Why? From the Old to the New Testament, this all proves that God is love. Itong Diyos na aking ipinapangaral, na kung saan tumalikod si Lucifer, at pinangakuan niyang susunod sa kanya may magandang buhay, ang resulta ay kasiraan, kasalanan, kamatayan. Ngunit ngayon napakita nang dumating si Jesus Christ dito, tinuruan tayo ng isang leksyon na dapat nating sundin ang Diyos. Hindi sa pilitang pagsusunod, hindi pagsusunod na napilitan, kundi isang pagsusunod na may pag-ibig. Sino pong example natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Nang siya'y pumunta rito, nagkatawang taong tulad natin, hindi po siya pinilit upang sumunod sa kalooban ng Ama. Ang ating Panginoon bilang example, sumusunod sa Ama sa bawat araw. Ipinapakita niya sa mga taong nalinlang. Tingnan ninyo, pagka ang taong tulad ko, sumusunod sa Diyos at sa utos ng Ama at sa kalooban ng Ama, hindi siya mapapahamak. Tingnan ninyo ako, susunod ako. Kahit ikamatay ko pa, kahit ako na lang mag-isa. Iniwan na siya ng lahat. Inusig siya ng lahat. Pagkatapos itinakwil siya ng lahat. Sinabi ng Isaiah 53, walang nagmamahal sa Panginoon. Iniwan siya, dinuraan siya, pinersecute siya, inusig siya, nilait siya. Ngunit hindi siya umalis sa kanyang paglilingkod sa Ama. Hindi siya umalis sa kanyang pagpapasakop sa mga kalooban ng Ama. Pinakita niya sa atin na ano man ang gawin sa iyo, pagka ikaw ay nagpasakop sa Diyos, hindi ka mapapahamak. Hallelujah! Nang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, lahat ng kaibigan niya nawala. Lang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, ang lahat ng kanyang mga ari-arian nawala. Nang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, dinakip siya at ipinahiya siya.
Nang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, mga kapatid, pinutungan siyang koronang tinik. Nang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, pinako siya sa krus, nilait, ilusig. Nang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, namatay siya. Ngunit itong lahat ipinakita ng Panginoon sa atin. Kahit mangyayari sa iyo sa buhay na ito, huwag kang mag-alala sapagkat ang Diyos ay nasa sa iyo pa rin. Hallelujah! Tingnan ninyo, nung siya'y namatay, ang pinakamalaking trahedya na magaganap sa isang tao o mangyayari sa isang tao, marahil ay ang kamatayan. Siguro ang tragedy na ikaw ay magiging dukha, pagiging mayan, malaking tragedy na yon. Ngunit pwede mo pang kumpunihin yon. Siguro ang mahiwalay ka sa iyong mahal sa buhay tulad ng mag-asawa kayo ngayon, nagka-differentiate, nagkahiwalay kayo, malaking tragedy na yon. Ngunit ang pinakamalaking tragedy, yung kamatayan ng isang tao. Ito ang nangyari kay Jesus Christ. Ibinigay niya kanyang buhay ng dahil sa pagsusunod sa Ama. Hindi siya pinatay ng dahil sa siya'y tulisan. Hindi siya pinatay ng dahil sa siya'y rapist. Hindi siya pinatay ng dahil sa siya'y drug lord. Hindi siya pinatay ng dahil sa siya ay masamang tao. Pinatay siya ng dahil sa siya ay naglilingkod na matuwid sa Ama. At ipinako siya sa krus ng dahil sa mga bagay na yan. Ngunit pinakita ng Panginoon sa atin na pagka kayo ay sumusunod sa Diyos at ipinapako kayo sa krus ng dahil dyan, bubulungan kayo ni Satanas at sasabihin sa inyo, tingnan ninyo, mula ang kao ay naglingkod sa Panginoon, nangyari ng lahat ng bagay na ito sa iyo. Naku, inusik ka, lahat ng mga kaibigan mo, wala na. Pagkatapos mamamatay ka pa ng dahil sa iyong paglilingkod sa Kanya, huwag kang mag-alala. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, He owns everything. Hallelujah. He owns the heavens and the earth. He owns all the silver and the gold. He is the God of life and He is the God of death. Even in death, Jesus Christ was victorious. Akala ng demonyo sa kamatayan, talo na niya si Jesus Christ. Ngunit nakalimutan niyang sinabi ng Panginoong prediction nung siya ay naririto pat hindi pa ipinako sa krus. Anong sabi niya sa mga Hudyo na nilinlang ni Satanas nang dahil sa sila ay nabulagan, hindi na nakilala ang prinsipe ng kanilang kaligtasan? Jesus Christ told them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. They did not understand that He was talking about the temple which is His own body. Hindi na naunawaan ang templong sinasabi ng Panginoon ay yung palang sarili niyang katawan. Hallelujah! Ginibangan nila, ipinako nila sa krus. Ngunit tingnan ninyo kung anong nangyari. Sinabi ng banal na kasulatan, nung siya ay inilibing na, after 72 hours, bago dumating ang 72 hours, bago dumating ang 3 araw, hallelujah! Anong nangyari? Si Jesus Christ ay bumangon mula sa mga patay. Hallelujah! Hallelujah! Nasa Israel ako noong November. Pumila ako doon, mga kapatid, sa original na lugar na kung saan ang Panginoon ay lumakad na pinapasa ng kanyang krus na tinatawag na Via Dolorosa. Nandun ako at nakita ko yung mga tinik, mga kapatid, ng mga tinik na tinatawag na Jerusalem thorn na ipinutong sa kanyang ulo. Ang tataas na parang mga tinik ng suha at ang tigas, mas matigas pa roon. Iyon ay ipinasok sa kanyang ulo, mga kapatid, at talaga nagkadugo-dugo ang kanyang noo. Lahat. Pagkatapos nakita ko kung saan siya lumakad, doon sa Golgotha, kung saan siya nanalangin. At sumakay ako ng bangka kung saan siya ay sumakay din kasama ng mga apostoles doon sa Sea of Galilee. At pagkatapos pinasok ko ang tinatawag na kung saan siya inilibing. Pumasok ako roon. Pumunta kami doon. At sa kanyang libingan na original, nakasulat sa ibabaw nito, kung hinahanap mo si Jesucristo na anak ng Diyos, wala na siya rito sapagkat siya bumangon mula sa mga patay. Hallelujah! Kaya tingnan ninyo, ipinakita ng Diyos sa atin, anuman ang mangyari sa iyo pagka naglilingkod ka sa Kanya, huwag kang mabahala. Sapagkat kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay.
Talunan niya si Satanas. Si Satanas ay talunan. Kaya pagka anak ka ng Diyos, sinusig ka, hindi ka na nalulungkot pa. Sapagkat sinabi ni Jesus Christ, "Blessed are you when men shall persecute you and do all manner of evil against you. For my sake, blessed are you." Anong sinabi niya? Magsaya kayo pagka kayo ay inuusig. Di ba ang natural na reaksyon ng tao pagka siya ay nasa problema at pag-uusig, kung wala pa ang Diyos sa kanya, siya ay malulungkot, iiyak. Pagkatapos, mga kapatid, mawawala ang kanyang kagalakan. Pagkatapos, mga kapatid, siya ay iiyak at mawawala ng pag-asa. Di ba yun ang natural na reaksyon? Pagkatapos, sasabihin ni Satanas, matutuwa si Satanas sa iyo, "O, tingnan mo, ako ang hari ng iyong buhay. Kung gusto kong malungkot ka, uusigin lang kita, lulungkot ka na. Kung gusto kong iiyak ka, kukunin ko lang yung bigas mo, iiyak ka na." Kontrolado tayo ni Satanas, tayo ay naging doormat ng Diablo nang dahil sa mga bagay na ito. Ngunit, ang magandang balita narito, hindi na tayo magiging doormat ni Lucifer at ni Satanas. Sapagkat pumunta ang Panginoon dito, ano man ang inyong buhay ng dahilan sa paglilingkod, huwag kayong mabahala. Ang Panginoon ay nasa sa inyo. The Lord is with you. Hallelujah! The Lord is with you. Everybody says, "The Lord is with me." Ano man ang mangyari? Ano man ang mangyari? Hindi ako mababahala. Sapagkat ang Diyos ay nasa sa akin. Umiyak si Mary at si Martha. Umiyak sila. Sinalubog nila ang Panginoon. Sinabi ni Mary, "Panginoon, kung nandito ka sana, hindi mamamatay ang iyong kaibigan na aming kapatid, si Lazaro. Kung nandito ka sana, hindi siya mamamatay." Umiyak si Martha. Sino nga naman hindi iyak pagkakamatayan ang pinag-uusapan? Ngunit sinabi ng Panginoon, yan ay tinalaga ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Martha, Mary, maniwala ka. Maniwala kayo. Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sumusunod sa akin, kahit siya'y patay, mabubuhay siyang muli. At ang mga buhay na sumusunod sa akin ay hindi na magkakatikim pa ng kamatayan. Wow! Those God statements of the Lord, as I am just imagining it, brought so much hope into the heart of Mary and Martha, who was full of sorrow because of the death of their only brother, which is also the friend of the Lord Jesus Christ. But Jesus Christ dispelled all the sorrow and the darkness that is looming upon them when He said, "I am the resurrection and the life. They that follow it after me, though they are dead, yet shall they live again. And those that follow it after me and are alive will never taste of death." Etong mga pananalitang ito ang siyang makapagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga anak ng Diyos, anuman ang iyong mga dinaranas sa mga sandaling ito. Si Satanas talagang napakasama. Biro ninyo, mananalangin ka. Dadalangin ka, sasabihin, "Panginoon, tulungan mo po ako sa aking kahirapan at karukhaan." Isang taong ka nang dumadalangin. Habang dumadalangin ka, yung utang mo lalong dumadami. Lalo kang bumabaon. Noon, ang utang mo, parang kumunoy hanggang dito pa lang. Dumalay ka, "Panginoon, alisin mo po ako sa kumunoy ng aking mga utang. Bigyan mo po ako ng paraan, Panginoon." After dumalangin ka, yung utang mo hanggang dito na. Dumalay, "Panginoon, praise the Lord, tulungan mo po ako." Ngayon, mga kapatid, hanggang dito na. Hindi ka na makahinga ng dahil sa tinatawag mong, "Pastor, ako po'y baon na sa aking mga utang." Tingnan ninyo, lalapitan ka ni Satanas, pagkatapos sasabihin niya sa iyo, "Di ba dalangin ka ng dalangin? Nagpapatulong ka sa Diyos mo, tingnan mo, lalo kang nababaon sa mga pagkakautang mo. Umalis ka na riyan, hindi totoo yan." Sisirain ng demonyo ang iyong pananampalataya.
Ngunit may magandang balita. Huwag masira ang inyong pananampalataya. Gusto ba kayong tumanggap ng milagro mula sa Kanya? Gusto ba ninyong tanggapin ang milagro ngayong gabi mula sa Kanya? Mithiin ang inyong buhay, anuman physical, material, financial, spiritual, anuman ang gusto niyo ngayong gabi. Naniniwala ba kayong tatanggapin ninyo yan? Yan ang isa sa mga sikreto ng pagtanggap ng mga bagay mula sa Diyos. Tatanggapin lamang ninyo ang mga bagay na mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit sa pamamagitan ng pananampalataya? Sapagkat ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos. When you deal upon something you don't see, you have to use faith to receive something from that invisible thing. God is an invisible thing for us because we cannot see Him. Bible says He's a spirit. They that worship Him must worship God in spirit and in truth. Ang nananambahan sa Kanya, manambahan sa espiritu at sa katotohanan. At sa pamamagitan ng pananampalataya mo matatanggap ang mga bagay na kinakailangan mo mula sa Kanya, sapagkat yan ang Kanyang inutos. Kaya sinabi niya, kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang mga sumasampalataya na lumalapit sa Kanya, gagantihan ng Diyos. Hallelujah. Sinabi ng isang tao, Pastor, hindi po ako naniniwala sa mga hindi ko nakikita. Ay, hindi ko nakikita, wala yan. Hindi ako naniniwala at nananampalataya sa mga bagay niya. Nakita na ba ninyo ang Diyos? Naniniwala ba kayo may Diyos? Nakita na ba ninyo ang langit? Nakakita na ba kayo ng langit? Naniniwala kayo may langit? Nakakita na ba kayo ng bahay na ginto, pati ang daan ginto? Naniniwala kayong meron ganon? Bakit kayo naniniwala? Sapagkat sinabi ng Panginoon. At ang Panginoon ay hindi sinungaling. Kaya wag mong alinlanganin ang kanyang mga sinasabi. Kaya pag sinabi niya, pagka kayo'y humarap sa akin, pagka sinabi ko, maniwala kayo. Bakit sinabi niya yon? Bakit hindi mo dapat pag-alinlanganin ang mga sinabi ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling. Bakit hindi siya sinungaling? Sapagkat kaya niyang gawin ang kanyang sinabi. Bakit sinungaling ang tao? Sapagkat hindi niya kayang gawin ang kanyang sinabi. Mangangako ang iyong kaibigan sa iyo, Mare, bukas, tutulungan kita, bibigyan kita ng 5,000. Oh, sumampalataya ka sa sinabi ng pare mo. Pumunta ka sa bahay niya. Pare, yung sinabi mo, nandiyan ba si pare, Mare? Wala dito. Nandun, nagtatago lang. Bakit? Sinabi ng mare mo na wala si pare dyan. Sapagkat nang tiningnan ni pare, wala siyang 5,000 ay pahiram sa'yo. Kaya nagsinungaling siya na wala siya doon. Bakit nakakapagsinungaling ang tao? Sapagkat hindi niya kayang gawin ang kanyang sinasabi. Bakit hindi niya kayang gawin? Wala siyang kapangyarihan. Siguro may magagawa ka. Yung magagawa mo, hindi ka dapat magsinungaling sa mga bagay na dahil magagawa mo. Pero ang Diyos, yan ang kaibahan niya sa atin. Makapangyarihan siya, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya pag tayo ay lumapit sa Kanya, ang isang sikreto para tumanggap tayo ng mga bagay na mula sa Diyos, manampalataya kayo. Huwag mag-alinlangan sa anumang kanyang sinabi. Hallelujah! He operates by faith. At paano ninyo makukuha ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig. Anong pakikinggan? Chismis? Hindi. Salita ng Diyos. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita ng Diyos. Sinong gustong magkaroon ng isang pananampalatayang walang pag-aalinlangan? Maniniwala kayo ngayong gabi? Sinabi ng 11:22, Mark, anuman ang inyong hingin sa Kanya, maniwala kayo na inyo nang tinanggap. Maniwala kayo na inyo nang tinanggap. Bakit, Pastor? Bakit? Sapagkat pagka pinaniwalaan mo, tinanggap mo na raw. Pagka may hiningi ka, paniwala kang tinanggap mo na. Sapagkat yung paniniwalang yun na.
kahit hindi mo pa nakikita. Sapagkat ang pananampalataya, tumatawag sa mga bagay na wala, na parang nandoon na. Kayo ay sumunod sa akin. Ang pananampalataya ay tumatawag sa mga bagay na wala, na parang nandoon na. Gusto mo ng jeep? Tawagin mo na parang nandyan na. Di magtatagal, magmamaterialize sa harapan mo yan. Hallelujah! Naniniwala kayo sa mga bagay na hindi nakikita? Sa Diyos, amen? Sinabi ko sa isang tao, hindi ka pala naniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita? Sa Diyos, naniniwala ka? Hindi. Bakit? Hindi ko nakikita. Kaya, walang Diyos, sabi niya. Nakikita mo yung utak mo? Wala. Wala kang utak. Tama ba yun? Sabi ko sa kanya, wala, hindi mo nakikita yung utak mo ngayon? Hindi, wala. Hindi mo nakikita? Hindi. Edi wala kang utak. So, natauhan siya. O nga, no? Wala nga pala akong utak. Hallelujah! Hallelujah! Kaya mga kapatid, yan ang isa sa mga kondisyon kung paano tayong tatanggap mula sa Kanya ng mga bagay at maisasauli ang ating koneksyon sa ating pinakamamahal na Diyos. Maisauli ang ating koneksyon sa pamamagitan ng tulay ng pananampalataya. When you deal with God, you have to have that kind of faith. Because without faith, it is impossible to please Him. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. When we talk about faith, we always talk about hope. Pagka may pananampalataya, may pag-asa. Pagka may pananampalataya, may pag-asa. Bakit? Kasi ang time frame natin, na time frame ng Diyos, iba. Hiningi mo ngayon, kagat ibinigay ng Diyos, it will take time. Kasi ang Kanya, 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Kanya. Kaya pagka hiningi mo ngayon, dumating after 5 years, sasabihin, ang tagal namang sinagot ng Diyos, 5 years. Sa Diyos, hindi matagal yun. Hindi nga siya kumurap na ibigay na sa iyo. Kung isusukat mo sa eternidad. Kaya mayroong pag-asa. Pagka humingi ka na isang bagay, hindi mo pa nakikita, pinaniniwalaan mong nandoon na. Anong sasabihin ng pananampalataya mo sa iyo? Anak, may pag-asa ka. Anong pag-asa? Sasabihin ng pag-asa mo, sooner or later, tatanggapin ko ang bagay na yan. With men it is impossible, not with God, for everything with God is possible. Si Abraham, 100 years old. Si Sarah, 99 years old. Dumating ang Diyos sa kanilang buhay isang araw. Sinabi ng Panginoong nagkatawang tao sa pamamagitan ng anghel, Abraham, magkakaroon ng anak si Sarah sa susunod na taon, ganitong araw, ganitong oras. Tumawa si Sarah. Tumawa ang 99 years old. Sino ng 99 years old dito? Hindi nga 99 years old tumatawa. 50 years old tumatawa na. Nung sinabi ko ang 99 years old magkakaanak, ang tumawa ang 50 years old. Bakit tumatawa ang 50 years old? Babae at lalaki. Matanda na ho kami. Hindi na ho mangyayari sa amin yan. Para na ho kaming tuyong talong. Mahirap po yan. Sa tao mahirap, sa Diyos hindi. Pag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo, yan ay magkakaroon ng katotohanan. Woo! O, tingnan ninyo. After 9 months, si Sarah, kung balikan natin, ang 99 years old ay nagdadalang tao. Kung kayo ay nabubuhay ng mga panahong yon, siguro araw-araw bibisitahin ninyo si Mrs. Abraham.
99 years old kayo? Ako'y nagdadalang tao for the first time. Biro ninyo, nanganak ang 99 years old? Sinong may gawa nun? Ang Diyos. Sinabi ninyo, ang inyong buhay ay tulad ni Sarah. Wala na ho akong pag-asa, Pastor. I-apply nga ninyo sa lahat ng bahagi ng buhay niyo yan. Wala na ho akong pag-asa kung masenso pa, Pastor. Wala na ho akong pag-asa makapag-aral yung mga anak ko sa magandang paral. Wala na ho pag-asa kami makaahon pa sa aming pagkakabaon sa buhay na ito. Wala na ho kaming pag-asa sa mga bagay na yan, Pastor. Para kang si Sarah. Ngunit eto ang sabi ng Diyos para sa iyo. Anak, huwag kang manlupaypay. Hingin mo ang anumang gusto mo. Sinabi niya, ask and it shall be given. Knock and it shall be opened. Seek and you shall find. How will God do it? He will do it by means of a miracle. Milagro ba yung nangyari kay Sarah? Sino rito ang naniniwalang milagro yon? Kung halimbawa sa Imus, Cavite, merong 90 years old na manganganak, anong tawag niyo ron? Balitang K. Katakataka. Kamangha-mangha. Kagilagilalas. Kagulat-gulat. In other words, milagro. Hallelujah! Napaka-materialistic na lang mga tao ngayon. Ayaw nilang maniwala sa milagro. Ngunit sasabihin ko sa inyo sa modernong panahon, kung hanggang ngayon, kayo ay may pananampalatayang tulad ng mga anak ng Diyos sa Old and New Testament, you will receive that equivalent of a miracle in your life. I decree it because the power of God is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag ninyong alalahanin yung masamang espiritong humahadlang sa inyong mga dalangin. You know what is the secret of the prayer that I am talking about here by faith? You pray by faith. Manalangin ka sa pananampalataya. Natanggapin mo mga bagay na hinihiling mo sapagkat yan ang katotohanan sa mga sinabi ng mga salita ng Diyos. Tingnan niyo si Daniel, nanalangin siya. Sinabi ng anghel na dumating, Daniel, unang araw mo palang dumalangin, ako'y pinadala ng Diyos at sinabi, dalhin mo kay Daniel ang kanyang kasagutan. Nang siya'y papunta na rito, hinadlangan siya ng prinsipe ng Persia. May mga demonyo sa bawat syudad na humahadlang sa inyong mga dalangin. Ngunit si Daniel hindi umalis sa kanyang pananalangin. Kaya dumating ang anghel after 21 days. Biro ninyo, nabalam siya ng 21 days dahil hinadlangan. Kung na-discourage si Daniel sa kanyang dalangin, di sana hindi niya tatanggapin ang mga kasagutan yon. But Daniel knew the secrets of heaven. When you pray, God readily answers. But there are hindrances up in the air because the devil is the prince of the power of the air. But when you pray, and I will pray with you as a servant of God tonight, and when I pray with you tonight, let us break the powers of the enemy. Let us break the powers of the devil in the air. Gigibain natin yung mga hadlang ng demonyo sa kahanginan upang ang kasagutan ng dalangin ninyo sasagutin, dadalhin, walang hadlang sa buhay nyo. Hallelujah! Ngayon pa nadadama ko na sa aking espiritu, nangungusap ang Diyos sa aking puso at espiritu, at sinasabi niya, ngayon pa habang ako'y nangangaral, mga anak ng Diyos, marami na sa inyo ang nakakadama na tumatanggap na kayo ng kasagutan ng inyong mga dalangin. Hallelujah! Lahat ng mga masasamang espiritu ng karamdaman, lalaya sa buhay nyo. Kalaban ng masamang espiritu ang mga salita ng Diyos. Kaya sinabi niya sa mga apostoles niya, you are cleansed through the words I have spoken unto you. What do you mean by spiritual cleansing? Spiritual cleansing is the driving away of demons that you did not know have entered into you in many, many ways. Papasok ang demonyo, masamang espiritu dahil hindi mo nakikita sila sa iyong buhay. Ngunit makikita mo lang sa resulta. Magkakaroon ka ng karamdaman.
magkakaroon ka ng kapaguran, magkakaroon ka ng discouragement, magkakaroon ka ng depression, magkakaroon ka ng hindi magandang resulta sa pamumuhay mo, magiging dimalas yung buhay mo, magkakaroon ka ng takot, na kahit sa gabi nanginginig ka, kumulog, kumidlat lang, para ka nang naha-heart attack. Lahat ng ito, resulta ng masamang espiritu sa iyong buhay. Hindi mo lang alam yon. Ngunit ngayong gabi pinapaalam ko sa inyo, ano man ang mga masasamang pangyayari sa buhay nyo, hindi ang Diyos ang may bigay niyan. Masamang espiritu ang may bigay niyan. Now tonight, I am here as a servant of God to help you pray and destroy the works of the devil in your life. Gigibayin natin ang magagawa ni Satanas sa iyong buhay. For this very reason, the Son of God was revealed to destroy the works of the enemy or the devil in your life. Karamdaman gawa ng masamang espiritong nakakulapot sa iyo. Parang plema yan. Maaalis lamang kung merong mga antibiotic na tama sa kanya sa physical sense ng pagkakasabi. Ngunit ito'y espiritual. Kung hindi po pinahiran ng langis at walang kapangyarihang mula sa Diyos, tatawa lamang ang dyablo sa buhay mo. Ngunit ngayong gabing ito, I am coming against him as a servant, anointed servant of God. I am coming against all the powers of the enemy among you people here in Imus, Cavite, and I declare your freedom from demon possession. Hallelujah! Karukan, kadimalasan sa buhay, hindi bigay ng Diyos yan, sapagat ang ipinangako niya, isang buhay na masagana. Ngayon ang mga anak ng Diyos gumawa ng desisyon na bumalik sa kanyang pamamahala. Mga anak ng Diyos, bumalik na tayo sa pamamahala ng ating Panginoon. Wala pong kwentang sumunod sa diablo. Ano man ang ipinangako niya sa iyo, sumunod ka sa akin, gagawin kitang mayaman. Oh naku, ipagbili mong kaluluwa mo sa akin. Sige, hala, dito ka. Pagbili mo ang kaluluwa mo, pati katawan mo, payayamanin kita. Huwag kang maniwala sa diablo, sinungaling siya. Di ba marami nang nangako sa inyo ng ganyan? Ngunit ano mga kapatid ang pinagbagsakan nyo? Prostitution. Bumagsak sa Japan, naging alipin ng mga mafia doon. Yan ang demonyo, ganyan siya. Ngunit ang Diyos, pagka nangako siya, totoo ang kanyang ipinangako. When He says, when you follow me, you will have light of your life, and you will live an abundant life. Jesus Christ is not lying, because He is not a liar. The devil is a liar, but Jesus Christ is true. Sundin niyo siya. Kahit usigin kayo, kahit ipako kayo sa krus, huwag kayong mabahala. Sinabi niya, magsaya kayo pag inusig kayo. Ipahihiyanin yung demonyo. Sasabihin yung demonyo, ano man ang gawin mo? Tulad ni Job, ako'y mananampalataya pa rin sa Diyos. Hindi ako alis sa Kanya. When He attacks your faith, you must face the devil and say, I am like Job. Hindi ako aalis sa aking pananampalataya. Ano man ang gawin mo, ang aking pananampalataya ay walang kondisyon. Hallelujah! Sabi ng demonyo, kahit usigin kita, kahit usigin mo pa ako, kahit anong gawin ko sa'yo, kahit anong gawin mo, ang pananampalataya ko ay matibay na. Babalik ako sa pamamahala ng kaharian ng Diyos. Narito ako para sabihin sa inyo kung paano makabalik sa pamamahala ng Diyos. Sino rito ang gustong bumalik sa pamamahala ng ating Panginoon Diyos? Masaya at maganda at mabuting Diyos siya. Sinungaling ang diablo pagka sinabi niya maghihirap kayo at maghihikaos pagka sumunod kayo sa Diyos na yan. Hindi. Sapagat ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Siyang may-ari ng lahat ng bagay. Ano man ang kailangan mo, yan ay ibibigay niya sa iyo. Ngunit unang-una, kailangan gamitin mo ang iyong kalayaan, yung freedom of choice na makabalik ka sa Kanya. Ikaw rin ang gagawa ng desisyon para makabalik ka sa Kanya, sapagkat ikaw rin ang gumawa ng desisyon upang ikaw ay makaalis sa Kanya. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Ngayong gabing ito, gusto ko pong makita ang mga kamay ng mga anak ng Diyos na ibig bumalik sa pamamahala niya na kusang loob, kusang loob, kusang loob. Hallelujah! Anong mensahe ng Panginoon lang siya pumunta rito upang ang tao ay mabigyan ng babala na ang kaharian ng Diyos ay malapit na at dapat magsaya sila. Sinabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Eto mga kapatid, ang ibig sabihin ng repent. Sinasabi ko naman dito ngayon, magsaya kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Repent,
for the kingdom of heaven is here. Anong gagawin mo? Magsisi. Anong pagsisisi? Ang pagsisisi ay sasabihin mo sa Diyos, kusang loob. Kusang loob. Walang pipilit sa iyo. Kusang loob na gagawin mong desisyon na yan sapagkat naunawaan mo na ang kanyang kalooban. Tulad ko, kusang loob na ako'y gumawa ng desisyon ito upang ako'y maglingkod sa kanya. Ano yun? Sasabihin mo, Panginoon, mula ngayon, dahil naunawaan ko ng mga salita mo, ako'y manunumbalik loob sa iyo. Paano? Sinabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest to your souls. Ngayon, paano ka manunumbalik loob sa Kanya? At paano mo papasukin ang Kanyang kaharian? Magsisi ka. Anong pagsisisi? Mangangako ka. Lord, mula ngayon, hindi na po ang kalooban ko ang masusunod, ang iyong kalooban na. From now on, not my will, not my will be done, but your will be done in my life. Pagka ang kanyang kalooban ng susundin mo, nakapagpahinga na ang kaluluwa mo. Sapagkat yon ang pagsisisi. Pagka nagsisi ka, bibigyan ka na ng bagong espiritu. Anong bagong espiritu ibibigay sa iyo? Espiritu ng pagsusunod. Ano ang lumang espiritu pinagsisiyan mo? Nang dahil sa pagsisisi, napatay ang espiritong yon. Namatay ang espiritong yon. Yun ang espiritu ng pagsuway. Espiritu ng kasalanan, namatay na. Ngayon, dahil hindi ka sanay sumunod sa Kanya, bibigyan ka ng bagong espiritu, espiritu ng pagsusunod. Yun ang ibig sabihin ng John 3:5. John 3:5, anong sabi? Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sino ang gustong pumasok sa karya ng Diyos? Be born in the Spirit. Ngayong huling araw na ito, palagi nating naririnig yung born again, born again, born again, born again. Anong definition ng mga born again ngayon? Pagka pumapalakpak na may fellowship, born again, born again. Pagka born again po, kompletuhin natin. Born again in the Spirit. Yun ang tunay na born again. Naipanganak na muli sa Espiritu. Ano yung matandang espiritu natin? Spirit of disobedience. Ang lahat ay magsabing, spirit of disobedience is the old spirit. Spirit of obedience is the new spirit. Nakita mo, natanggap mo ang bagong espiritong yan sa pamamagitan ng pagsisisi. Hindi may bibigay sa iyo yan kung di ka magsisisi. Kung sasabihin mo, ayaw ko muna, pastor, magsisi dahil bata pa ako. Gustong-gusto ko pa yung kasalanan, pastor. Hindi ka pipilitin ng Panginoon, pero hindi niya may bibigay sa iyo ang bagong alak ng pagsusunod o bagong espiritu ng pagsusunod. Pero para doon sa mga lumalapit at kusang loob na sinurrender ang sarili at sinabing, not my will, but thine be done from now on. Welcome to the kingdom of heaven here on earth. Welcome to the kingdom of God. Anong sinabi ni Jesus Christ? Thy kingdom, thy will on earth, thy will be done on earth. That is the great sign that the kingdom has come. Ang kaharian ay may hari. Sinong hari sa kaharian ng Diyos? Bakit siyang hari? Sapagkat ang kanyang kalooban ang masusunod. Hindi siya hari kung hindi masusunod ang gusto niya, di ba? O anong gusto niya? Yan ang masusunod. Ngayon, ano naman ang sa relihiyon? Bakit hindi pa yon ang langit? Bakit hindi pa yon ang kaharian ng Diyos? Sapagkat tinanggap siya bilang tagapagligtas. Hindi hari. Lord, you are my Messiah. You are my Savior. Not my King. Bakit? Tingnan mo. Ikaw ang tagapagligtas. Akong hari. Anong sabi ng hari? Maglaan ka ng isang araw sa loob ng isang linggo para sa akin. Banalin mo ang araw na yan. Isang born again, pumasok. Tinanggap si Jesus Christ tagapagligtas.
Praise the Lord. Ikaw tagapagligtas ko. Pagka Sunday, wala siya sa bahay-sambahan. Tinanong, bakit wala ka sa bahay-sambahan noong Sunday? Pakialam mo. Tagapagligtas ko siya, akong hari. Hari ako ng aking mga araw. Gusto ko magsamba? Magsasamba ko. Kung ayaw ko, wala kayong pakialam. Tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, bakit di ka nagbibigay ng tithes? Pakialam mo. Ako naghahanap buhay. Ako ang hari ng aking pera. Ako ang hari. Ikaw ang tagapagligtas. Iligtas mo ako. Ako ang hari. Ang aking kalooban ang masusunod. Ngayon, sa karya ng Diyos, iba na. Pagka pumasok ka dito, sasabihin mo, you are my Lord, you are my Savior, you are my King. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, hindi makakapasok yung hindi nagsisi. Hindi makakapasok yung hindi kusang loob ng ako, not my will, Lord, but thine be done. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, isa lang ang magiging hari. Eh kung di ka nagsisi, pumasok ka, dalawa na kayong hari. Sino matutupad ngayon? Ikaw o siya? Siya dapat. Ngayon, pag sumurrender ka, sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng bagong espiritu. Yun ang iyong relationship na sa Kanya. Bagong espiritu. Pagka bagong espiritu na, ama mo na siya, anak ka na niya. Kaya matatawag mo na siyang Abba, Father. Abba, Ama. Sa Hebrew, ang Abba, Ama. Ama! Sasabihin niya, o ano anak? Kilala ka na niya. Isang halimbawa, umuwi kayo ngayon. Kumatok sa bahay ninyo. Pak, pak, pak. Pagbukas nyo, bata. Penge ng pagkain, ako'y gutom. Sino ka? Hindi ko kilalang batang to. Pero bata siya, nangangailangan ng pagkain. Siguro dadalhin mo sa punong bayan dito, sa barangay captain. Siguro dadalhin mo sa DSWD. Pero ikaw mismo, wala ka sigurong affection na forever tutulong sa kanya. Kaya sasarhan mo ang pinto. Because you have no relationship. Although bata siya, pero wala kayong relationship, kaya hindi forever ang iyong affection sa kanya. Di ba mga kapatid? Pero, kumatok, pagbukas mo. Anak, ikaw ba yan? Nakilala mo, anak mo pala yun. Gutom na gutom, may sakit. Ngangailangan ng bagong damit. Anong gagawin mo? Kakalungin mo, anak, alika dito. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Kahit buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Hallelujah. I want you to go back to that kind of a relationship. You can only have that when you come to the Lord and then promise Him, not my will from now on be done, but your will be done in my life. Pagkatapos bibigyan ka ng bagong espiritu sa kanyang kapangyarihan, papasok ka. Ang lahat ng kailangan mo, kahit hindi mo hingin, alam ng Diyos, ibibigay niya sa iyo. Kaya sinabi niya, seek ye first and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Healing, may pinagaling na sa inyo ngayon. Whether you realize it or not, magagaling na yung iba sa inyo dito ngayon. Yung may mga sakit sa tiyan kanina, yung may mga ulcer, itaas ang kamay. Yung may mga ulcer, pagpasok nila dito, itaas ang kamay. May mga ulcer kayo? Magaling na kayo, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Ito'y panyo ng alagad ng Diyos. Puno ng aking pawis, pawis sa pangangaral. Mapalad ang tatanggap nito mamaya. Huwag ninyong labhan pagka tinanggap nyo, sapagkat ang pawis na yan ay pawis ng pangangaral. Hallelujah! I-apply ninyo ang Acts 19:11 and 12 at magkakaroon kayo ng dobling pagpapala pa. So, pumasok kayo sa karya ng Diyos, ano man ang kailigan niyo, ibibigay niya. Lahat kayong may mga ulcer na nagtaas ng kanilang kamay, pag uwi ninyo, magtataka kayo. Sabihin niyo, nawala nga, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mula ngayon, magaling ka na. Sino ang may mga sakit dito sa kanilang likod?
Ano mang klaseng sakit sa likod, yan ba ay TV, yan ba ay kung ano, basta sa banda sa likod. I-exercise niyo mamaya, magagaling na kayo mga anak ng Diyos. Ito ang pangangaral ko, sobra isang oras na. Kahit sa 30 minutong pangangaral lang ng salita ng Diyos na lalabas, yan ay sapat na talim na upang ang mga masasamang espiritong yan mamamatay at lalaya sa buhay nyo. Hallelujah! Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa ng isang sigaw ng malakas na hallelujah? Tinataga ang masamang espiritu sa buhay nyo at yan ay lumalayas, hindi lang nakikita ng mga mata nyo, ngunit yan ay nagaganap sa buhay nyo. Hallelujah! Kung may mga sakit sa lalamunan, lahat ng may mga karamdaman sa kanilang lalamunan, hawakan nga niyong lalamunan nyo at sabihin ninyong magaling na ako. Milagro ng Panginoon pasa sa inyong may mga sakit sa lalamunan in Jesus' name. Hallelujah. Yung may mga sakit sa paa, sa mga tuhod, sinabi nila sakit matanda raw yan. Hindi sakit matanda yan. Sakit ng dyablo yan, binibigay lang sa inyo. Alam niyo, pagka malinis kayo, wala kayong masamang espiritong dumapo sa inyo, kahit pa 150 years old kayo, magbabasketball pa kayo. Alam ba ninyo, ang katandaan ay sakit? Hindi nyo alam, no? Ang katandaan ay sakit. Pagka kayo ay punong-puno ng salita ng Diyos, 90 years old na kayo, ang mukha nyo ay para pa ring 20 years old. Hallelujah! Kaya, kilala ko ang punong-puno ng salita ng Diyos na nakikinig sa power line. Kilala ko. Bakit? Kahit medyo matanda na ang kanilang edad, pero maliliwanag ang mukha. Bumabata! Hallelujah! Bakit? Sapagkat sa Espiritu, kayo ay lumilinis! Alam ninyo mga kapatid, ang nakapagpapawala ng pag-asa, hindi ang utang. Huwag kayong mawala ng pag-asa pagka may utang kayo. Hindi pinansyal ang nakapagpapawala ng pag-asa. Alam ninyo, nakapagpapatanda at nakapagpapawala ng pag-asa, dahil diyan kayo magiging ugod-ugod, bata pa kayo. Ang pag-aalala. Ang lahat ay magsabing, don't worry. Worry makes me look old. Feel old. Act old. Worry. From now on, I will not worry. Sinabi na isang pilosopo, salamat pastor, hindi na pala ako mag-aalala. Salamat, hindi na ako magtatrabaho bukas, hindi ko na aalalahanin ang makakain ko. Hindi ko na aalalahanin ang tuition ng anak ko. Hindi ko na aalalahanin ang lahat ng yan. Salamat, matutulog na ako ng buong araw bukas. Hindi sinabi ng Diyos yan. Hindi mo mababasa ang sinabi niya, huwag kang magtrabaho. Sinabi niya, huwag kang mag-alala. So, trabaho na trabaho, huwag mag-alala. Hallelujah! Sinabi ng Panginoon, sa inyo bang pag-aalala, nakapagpataas ba ng 1 pulgada sa inyo yan? Sa inyo bang pag-aalala, kayong mga puti na ang buhok, nakapagpaitim ba ng buhok sa inyo yan? Kung ikaw may utang, nag-aalala ka sa utang mo, nabayaran mo ba ng dahil sa pag-aalala? Tumanda ka pa. May utang ka na, tumanda ka pa. Sana kung di ka nag-alala, may utang ka nga pero bata ka. Masaya ka, may utang pero masaya. Sabi ng demonyo, malilito pati ang demonyo sa'yo. Dapat may utang to, matanda na to. Dapat may utang to, malungkot na ito. Pero masaya. Ano kaya nangyayari sa kanya? Bakit sinasabi ko ito? Ito ba ay parte ng mensahe ko ngayon? Parte mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang sinabi ng Panginoon, na sinabi niyang magalak kayo sa panahon ng inyong kagipitan, ang ibig sabihin,
when you are joyful, you are attracting and you are becoming a magnet of the blessings from the Lord. Ang kagalakan, magnet para sa iyong pagpapala. Ang kalungkutan at ang pagkasimangot palagi, uma-attract ng karamdaman ng demonyo. Sasabihin ng demonyo, meron tayong target, nandun! Pagtingin mga kapatid, walang smile kahit konti. Bakit wala kang smile? Wala kang ngiti? Kasi pastor, mula po nung ako'y bata pa, hanggang ako'y matanda na, puro problema po ang buhay namin. Kaya hindi po kami marunong ngumiti. Kami pong pamilya, siyam kami, hindi kami marunong ngumiti. Wala pa problema, ang mukha mo talunan na. Kahit ako anghel ng Diyos, ipadadala, sinabi ng Diyos, pagpalain mo nga siya, dumating ako sa bahay mo, nakasimangot ka. Kung ako ay anghel ng Diyos, sasabihin ko, babalik na lang ako, mamaya na lang. Pero kung ikaw, kahit may mga pag-uusig ka, kahit may kagipitan ka, ngunit ika'y nananampalataya at masaya ka. Bakit masaya ka? Sapagkat naniniwala ka na dinalangin mo kahit hindi mo pa nakikita, nandoon na! Ang nakapagpapalungkot sa iyo dahil wala kang isang sakong bigas ngayon! Bakit malungkot ka? Wala akong isang sakong bigas. Manampalataya ka. Nagliwanag ang mukha mo. Anong pananampalataya? Tawagin mo ang bagay na wala na parang nandoon na. So yung mata mong pisikal, papalitan ng Diyos, lalagyan ng espiritual. Pagka nanalangin ka, isang sakong bigas mula sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya ko, nandito ka na. Pagdilat ng mata mo, nandito na nga. Ang pananampalataya na, andito na nga. Kung nandyan na, di ba masaya ka na? You act like you are happy already because you act as if it is there already. So pagbangon mo, mga anak, masaya na ako dahil ako'y sinagot na ng Panginoon. Praise the Lord! Kahit wala pa. Pananampalataya na yun. Pagka may pananampalataya ka, it will attract blessings to you. Mag-uutos ng Panginoon ngayon ng mga bagay at magkakaroon ng milagro. Biglang-bigla may kakatok sa bahay mo. Pak! Hindi ko alam kung anong pangyayari sa buhay ko, sabi nung kumatok. Pero may nag-joke sa akin, itong isang sakong bigas, ibibigay ko sa iyo, hindi man kita kilala. Eto, iwan ko na. Hallelujah! Bukas may kakatok sa bahay mo, dahil may pananampalataya ka na at may pag-asa ka ba? May kakatok sa bahay mo, sasabihin, eto yung 10,000 na utang ko sa iyo. Ikaw mismo, hindi mo na naalala yon. Praise the Lord. Ito talagang kailangan ko. Sobra pa. 5,000 lang kailangan ko. Ginawa pa 10,000. Yung nagbigay sa iyo, hindi mo man kilala. Anong itatawag ninyo pag kami nasa lubong kayo isdaan at binigyan kayo ng sobre, pagbukas nyo, may 100,000. Hindi man nyo kilala. Anong tawag nyo doon? Milagro. Ang milagro ay napoproduce lang ng pananampalataya. If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and it shall follow your word. So sunod yan sa sinabi mo. Huwag ka magalinlangan. Whether it will take 1 year, 2 years, sooner or later, ang sagot ng isang anak ng Diyos, sooner or later. Sabi ng demonyo, wala pa rin. Sabi mo sa demonyo, sooner or later nga eh. Hallelujah! Sabi ng demonyo, wala pa rin! Ang tigas ng ulo mo, sinabi ko na nga sa iyo, sooner or later eh. Ay ibig sabihin, darating at darating yan! Don't lose faith! Darating at darating yan! Sinabi ng ating binasa, huwag kayong magsipaglupaypay sa pagdadalangin. Dumalangin palagi, tulad ng babaeng bao. Itong judge na ito, masama, hindi kumikilala sa Diyos at sa tao. Dito pa naisipan ng babaeng humingi ng tulong.
kumatok sa bahay. Sabi ng babaeng balo, tulungan mo ako. Alam na dyan, wala siyang may babayad. Pak! Pasensya ka na. Martes, hindi na discourage. Ikaw na naman! Pak! Merkules, ikaw na naman! Pak! Sabi nung masamang judge, naku, hindi ako makakatulog nito. Madidisturbo talaga ako nito. Mabuti pa kaya, tulungan ko na para huminto na lang. Sinabi ng Panginoon, ito'y masama. Masamang judge. Walang kinikilingan tao, hindi natatakot sa Diyos. Ay, talaga masama. Kung ang masama, nakakaisip pa ng ganun, ng mabuti para tumulong, ang Diyos pa kaya. Na hindi sasagot sa dalangin ng kanyang mga anak na dumadalangin sa kanya araw at gabi. Sasabihin ko sa inyo, sa madali sila ay kanyang sasagutin. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang alagad ng Diyos ay naparito ngayong gabi upang sabihin sa inyo ang magandang balita. Talunan na si Satanas dito sa Amos. Napatulo na ng Panginoon at nabubuna ang kanyang dugo. Nabayaran ng ating kasalanan. Now it's our move. It is in our hands. It is by the power of and freedom of choice that we can receive the blessings of God. It is through your own decision that now you can step out from the kingdom of Satan and then transfer into the kingdom of God, where all the blessings, salvation, you can find. Dito na ngayon. Gamitin na natin ang ating freedom of choice at sabihin, ako ay magdidesisyon, kusang loob. Susunod na ako sa Panginoon, ano man ang mangyari, susunod na ako sa Kanya, magpapasakop na ako sa Kanyang banal na kalooban. Sino ang papasok sa Kanyang kaharian? Mga kapatid, hindi lamang kokonting blessings ang gusto ng Panginoon matanggap niyo, gusto niya full blessing. Yung kahilingan ninyo, ang kagalingan sa katawan, pinakamaliit yan. Financial blessings, pinakamaliit yan. Biro ninyo ang financial blessing na ibibigay niya sa inyo. Ang sinabi niya, bubuhusan kayo ng pagpapalang walang silid na kalalagyan. Kung hindi pa natupad sa buhay ninyo yan, subukan ninyo ngayon. Walang silid na kalalagyan. Ang lahat ay magsabing, ang pagpapala, tatanggapin ko, ngayong gabi, mula ngayong gabi, ay pagpapala, na walang silid, na kalalagyan. Kaya pagka pinagpala ka ng Diyos, ang unang palalakihin ang bahay mo. Bakit? Diyan isisilid ang lahat ng pagpapala niya. Hallelujah! Walang silid na kalalagyan! Kundi pa natupad sa buhay ninyo yan, ngayon matutupad na yan. Marahil para sa inyo, malaki na yung financial blessings, pero ang pinakamalaking blessing ay ang kaluluwa ng tao na maliligtas. Sapagkat ang katawan maring mamatay, ang ating financial maring iwan natin, pero ang kaluluwa natin, dala-dala natin sa buhay na walang hanggan. Kaya ngayong gabi, ang pinakamalaking mensahe na ihatid ko sa inyo ay ang mensahe ng pagsisisi. Nang tao ay gumawa ng desisyon at mangako, not my will but thine be done. You are my king from now on. Ano man ang iutos mo sa akin, susundin ko na. Hindi na ako mag-aalinlangan. I will not give any consideration to the voice of the devil that is whispering to my ear that you are a liar. From now on, all the circumstances and situations in life that proves that you are a liar, I will not believe. I will continue on believing your word no matter what happens. Ano man ang mangyari, ikaw ang aking paniniwalaan sa sampalatayanan at diyan ako mananatili sa iyo. Walang kondisyon ang aking paglilingkod sa iyo. Hallelujah! Pagka siya na ang iyong hari, walang kondisyon ang paglilingkod mo. Anong sasabihin mo? Sasabihin mo sa demonyo ngayon, yumaman man o hindi, maglilingkod ako. Kasi ang iba kasi, kaya ang demonyo nakakapasok pa sa buhay nila. Ganito eh. Maglilingkod ako dyan kung ako yayaman. May bigas ba dyan? Kung meron, ako'y maglilingkod dyan. Pagka wala ng bigas, hindi na maglilingkod. Pagka hindi yumaman, hindi na maglilingkod. Kaya ang demonyo, pupukpukin kanya sa bagay na yon. Ngunit kung ikaw ay lumapit bilang hari mo si Jesus Christ,
Sasabihin mo, anong man ang mangyari sa akin, ang unahin ko, kaluluwa ko. Mamatay man o mabuhay, ako'y maglilingkod sa Kanya. Yumaman man o hindi, ako'y maglilingkod sa Kanya. Mahalaga, ang pinakamahalaga sa akin, ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Yun ang tinatawag na seek ye first the kingdom of God. Pagka nakita mo ng kingdom of God, nang dahil sa kaluluwa mo, yung inuna mo, all these things will be added unto you. Whether you ask for them or not, your Heavenly Father knows when you need them. Kahit hindi mo na sabing, bigyan mo ako ng bagong kotse, Ama. Pagka nakita ng Diyos, kailangan mo bagong kotse. Pagising mo kinabukasan, may kotse ka na. Alam mo ang bahay, alam ng Ama mo sa langit, kinabukasan, may bahay ka na. Alam ng Diyos, hindi ka mawawalan ng bigas. Hindi ka mawawalan. Sapagkat siya may-ari na lahat, ay tatay mo na siya. Iyan ay magkakaroon ng katuparan at pisa sa buhay mo. Only, pumasok ka sa relationship na yan na maging ama mo siya sa kanyang kaharian. So lahat kayong gustong pumasok sa kaharian ni Jesus Christ, itaas ang inyong mga kamay. Kusang loob? Kusang loob? All of you are welcome into the kingdom of Jesus Christ, where He is the King of Kings, the Lord of Lords, and He is the name above every name. Kayong taga Cavite, pagpalain kayo ng ating buhay na Diyos. Ang gustong tumanggap ng mga bagay na ito, mga kapatid, gusto ko kayong tumayo, gusto nyo lumapit dito para ko'y personal na manalangin sa inyo habang nakikinig kayo at habang kayo lumalapit dito, umaawit ako, kayo ay pagpapalain ng Panginoon sa anumang inyong mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Hallelujah, hallelujah. Habang lumalapit ang mga anak ng Diyos dito, kayong nasa harap ninyong TV, hawakan ninyo yung TV set, ako'y dadalangin sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, anak ng Diyos, ikaw na nakahawak sa yung TV set ngayon at pinagpala sa programang ito, ang mga pagpapalang na i-pronounce ko dito, mapapasa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Magaling ka na, tumayo ka sa iyong kinaroroonan at tanggapin mong kagalingan niyan sa iyong buhay. Ang mga pinansyal na pagpapala darating sa iyo at ikaw ay mananagumpay mula ngayon. Magkakaroon ng liwanag ang lahat ng kaguluhan sa buhay mo. Iyan ay magkakaroon ng kaliwanagan sa iyong buhay. In Jesus' name, pagpalain ka ng buhay na Diyos. In Jesus' name, amen. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.